Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, 'cause deep inside this armor, the warrior is a child. Sa ikapitong wika na binbitawan ng ating Panginoon Jesucristo, Ama, sa makamay mo'y ipagtatagubilin ko ang aking espiritu. Ano kaya sa panahong ito na tayo'y nagugunita sa pagpasakit at pagkamatay ng ating Jesucristo? Sa isang salitang kinuses, according to Saint Paul, that He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Isang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ngunit nagpakumbaba dahil naintindihan niya ang ating kalagayan. Compassion, again, dalawang salita. Or in Latin word, cum is with, passion is suffering. The suffering, the passion of Christ. Sa ating mga dinadaanan sa buhay, minabuti ng Diyos, emptying of oneself para sa ating kaligtasan. Ano kaya sa panahong ito? Kita naman, ilagay naman natin ang ating mga sarili sa kapakanan ng ating Panginoon Kristo. Kung siya man ay nahabag sa atin, naawa sa ating kalagayan, tayo kaya? Ano kaya sa panahong ito? Kita naman ang magkakaroon ng disposition para ilagay natin ating sarili sa dinidaanan ng ating Panginoon Kristo. Namnamin natin, intindihin natin ang kanyang mga dinadaanan. Mga kapatid, kung titingnan man natin, bago, Ama, sa mga kamay mo'y ipagtagubilin ko ang aking espiritu. Doon sa Garden of Gethsemane, siya ay nanalangin. Dugo at pawis ang lumalabas sa kanyang katawan. Nagka-countdown ang kanyang kaloob-looban. Nagka-countdown dahil alam na ng ating Panginoon Kristo na malapit na ang kanyang paghihirap, pagpasakit at pagkamatay. That's why sinasabi niya, Ama, tanggalin mo itong kupa. Ngunit sabi niya, kalooban mo pa rin ang masusunod. Nandoon yung pagiging masunurin ng ating Panginoon Jesucristo. Yung dugo at pawis na lumalabas sa Kanya ay dugo ng paghihirap, pawis ng paghihirap. Nung siya ay nilitis sa harapan ng mga taong ito, sa harapan ni Pilato, yung mga tao na sumisigaw, nang pumasok siya sa Jerusalem, nung mga palaspas nila ay minagayway, ang sabi nila, Jesus, ikaw ang hari. Ngunit nung nandun na si Jesus, nandun sa harapan ni Pilato, ipako siya sa taas ng krus. Ano kaya ang maramdaman pag ilagay natin yung sarili natin? Wala man lamang isa, kahit yung kanyang mga alagad, mga apostolis niya,
ay nagsitakbuhan pa. Walang isang nagsasabi, Jesus, ipagtanggol ka namin. Wala. Hinahampas, kinukutya. Yung buong gabing iyon, naghintay siya sa pagpasakit. Walang tulog ang ating Jesucristo. Ngayon, nung pinako siya sa taas ng cross, 6 na oras sa siya nakagbayubay sa taas ng cross. Sa matinding init, sa sikat ng araw, kagaya ngayon, napapansin natin, siguro ilang minuto lang tayo dyan sa labas, ma-expose sa matinding init na ito, surrender na tayo. Ayaw ko na. Ngunit, alalahanin natin, 6 na oras, nakabayubay sa taas ng cross. Hindi pa yun sapat. Yung mga taong nandyan sa kanyang baba, itong mga kawang na ito, ay pinagtawanan siya, binubuli. Yung isang salarin nandyan sa kanyang tagiliran, anong sabi? Pag ikaw ang Mesiyas, pagtanggol mong sarili mo at ipagtanggol din kami. Pinagtawanan. At dito, sa lahat-lahat ng itong paghihirap ng ating Jesucristo, sinabi niya sa malakas na tinig, Ama, sa mga kamay mo'y ipagtagubilin ko ang aking espiritu. May isang awitin na inawit ito ni Philip K.G. Ang sabi ng awiting ito, There's a little boy in every man's heart, crying out, as he rushes in to hear the band start. So alone in the crowd. maging sino ka man, bawat isa sa atin ay may isang bata. May isang maliit na bata. Pag nagugutom, umiiyak. Paggising niya, wala ang kanyang mga magulang, umiiyak. Pag nasasaktan, umiiyak. Ang sabi ni Philip K.G. Pag siya ay naging lonely, umiiyak siya. Kailangan niya ang gabay, ang pagkikare, ang pag-alaga ng kanyang magulang. Hindi kaya sa buhay ni Jesus, lumalabas yung maliit na bata at umiiyak. Ama, Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Sa paghihirap niya dyan sa taas ng cross, nandyan yung maliit na bata na sumisigaw, Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Hindi kaya ito ay mensahe din po para sa ating lahat? Nang tuwing tayo ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, dumadaan sa hirap ng buhay, nandyan yung isang maliit na bata na umiiyak, naghanap ng ama, naghanap ng ina. Ina, nanay, mama, papa, o lolo, lula, o ba kaya kaibigan, ipagtagubilin ko sa iyong makamay. May isang awitin din ni Gary Valenciano, nang pamagat ng awiting ito ay Warrior is a Child. Na kahit pa man tayo ay nagmamatigas, kahit pa tayo ay naging matagumpay sa buhay, at kahit man ang lahat ng tao na kapaligid sa atin ay kinikilala tayong matibay, magaling, ngunit sa awiting iyan, sinasabi
na warriors is a child. Hindi nyo lang alam, parang sinasabi ng awit, hindi nyo lang alam na yung isang maliit na bata sa aking kiloob-looban na naghanap ng patnubay, naghanap ng gabay, naghanap ng isang taong gumagabay. Sa ating sitwasyon ngayon, marami tayong mga kapatid na wala ng mga magulang, iniiwan ng mga magulang, iniiwan ng kanilang mga mahal sa buhay, na nahirapan sambitin ang mga katagang Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Ngunit si Jesus, alam na alam niya na nandyan ang kanyang Ama, na hindi siya pababayaan. Nung si Jesus andyan sa taas ng cross, naalala niya. Nung siya ay binibinyagan, nandoon yung nagsasabi, ito ang pinamamahal kong anak, pinakamamahal na anak. Nung nagbabagong anyo si Jesus sa Mount of Transfiguration, anong sabi? Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Ito ang namumutawi sa puso at isipan ni Jesus. Nandyan ang Ama, hindi ako pababayaan niya. That's why sinasabi ni Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu. Tayo kaya, pag dinadaanan natin yung mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, mabibigat na mga suliranin sa buhay, kaya ba nating sabihin, Ama, sa iyong mga kamay, itagubilin ko ang aking espiritu? O ba kaya tayo ay tumatakas, kagaya ng kanyang mga alagad, mga apostoles ni Jesus, tumatakas? O ba kaya kagaya ng maraming taong ito na sumisigaw, ipako siya sa cross, ipako sa cross? Baka tayo din. Baka pag hinaharap natin mga problema o masuliranin sa buhay, walang Diyos, hindi ko kilala ang Diyos, nagtatampo ako sa Diyos. Ngunit si Jesus, sariwang-sariwa sa kanyang isip at puso niya, na nandyan ang Ama na mapagmahal. That's why, sinabi niya ito ng malakas, sa kabila ng maingay, dun sa kanyang paligid, maingay, malakas sa sinasabi niya, sa sobrang ingay na ito, Ama, alam ko na mas malakas ka pa kaysa mga taong ito, ipagtagubilin ko ang aking espiritu. Napakagandang titingnan natin dahil yung kamay, alam nyo, yan sa prodigal son, nung bumalik ang kanyang anak, na tumatalikod sa kanya, saan yung ama, nandoon sa labas ng bahay, sa tahanan, at nung nakita niya yung kanyang anak, anong ginagawa ng ama? Tinatakbo niya ngayon, tinatakbo niya, at yung kanyang kamay, niyakap niya sa kanyang anak. That's why, binabanggit ni Jesus sa iyong makamay. Alam niyo, kung balik-balikan natin yung Genesis story, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang kamay. Hinuhulma tayo, pinuform tayo ng Diyos sa kanyang makamay. Ang ating isipan, ang ating ulo, ang ating katawan, ang ating makamay ay kamay din po ng Diyos. Kay kawangis tayo at larawan ng Diyos. Hinuhulma. At pagkatapos dito, hindi lamang sapat yun, hinihingahan tayo ng Diyos at nagkakaroon ng buhay. Kawangis at larawan tayo ng Diyos. Ngunit, ang tao, ginagamit niya ang kanyang kamay sa pag-aabuso. Ang tao, ginagamit niya ang kanyang kamay insin sa pagmamahal, pagyakap, sinasaktan yung kanyang mga mahal sa buhay. Ang kamay, ginagamit sa paggawa ng mga fake news, doon sa cellphone, doon sa social media, para maghasik ng fake news. Alalahanin natin yung mga kamay natin,
ay kawangis at larawan ng Diyos. Ngunit, ginagamit natin sa hindi maganda. Pag minsan, yung mga kamay natin, ngayon sa panahon ng election, pagbibili ng boto, ginagamit yung mga kamay. Kamay ng Diyos, ginagamit sa pagbibili ng boto. Mas matindi pa, ang mga kamay, ginagamit sa pagpatay. Walang silbi na tong taong ito. May galit ako sa kanya. Gagamitin kong aking kamay. Kamay ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Hinuhulma ka ng Diyos. Ginagamit mo sa kasamaan. Kamay. Ngunit ang kamay ng Diyos, again, napakaganda, napakapagmahal, mahabagin at mawain ang kamay ng Diyos. Napakagandang titingnan. 6 na oras si Jesus nakabayubay sa taas ng krus. Nung ginawa ng Diyos ang sanlibutan, sa pang-6 na araw, ang tao ginagawa ng Diyos. 6 na oras nakabayubay sa taas ng ating Jesucristo, 6 na araw, ginagawa tayo ng Diyos. At pagkatapos ng ginagawa ang tao, sabi ng Diyos, that is good. That is good. Hindi kaya, dahil matagumpay ang misyon ng ating Jesucristo, nung pagsabi niya, Ama, sa iyong makamay, itagubilin kong aking espiritu. Anong nangyayari dito? Pagkatapos, hindi kayo sinasabi ng Panginoon, that is good, anak. That is good. Kahit paman ikaw ay naghirap para sa kapakanan, para sa kaligtasan ng sanlibutan. That is good, anak. Tapos na. Fulfilled na. Dito ka na sa aking makamay, anak. Safe ka na sa aking makamay. Secured ka na. Nandito ang makamay ng Diyos. Secured ka sa kamay ng Diyos. Di ba napakaganda yun, ano? 6 na oras at 6 na araw. At bago si Jesus nawalan ng hininga, o naputulan ng hininga, malakas niyang hiningaan at nawalan siya ng hinga ngayon. Anong ibig sabihin dito? Kung ang tao hiningaan ng Diyos para magkaroon ng buhay, bago mamatay ang ating Jesucristo, yung kanyang hinga ay hinga na magkakaroon tayo ng bagong buhay. Renewal para sa atin. Kung tayo man ay sa pagiging makasalanan, ngayon sa pamagitan ng Jesucristo, nandyan ang takatagumpayan. Hinga, iniiwan niyang hinga sa atin para magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. At sinasabi ng Ibanghilyo natin, bago binabanggit ni Jesus itong mga katagang ito, Ama, ang tabing ng templo ay nasira, napunit, dahil ang templo, nandoon yung pagitan, ang tabing. Ark of the Covenant, nag-represent sa covenant, the commandments of God, at walang iba ang commandments of God, ipagmamahal ng Diyos. Ngunit nandyan ang hadlang na ito ng tabing at sa mga tao. Nung si Jesus ay nawala na ng hininga, napunit ito. Para sabihin, wala nang barrier ang pagkapagrelasyon natin sa Diyos. Wala nang naghadlang sa pakipagrelasyon natin sa Diyos dahil natapos na. Naging matagumpay niya ang ating Jesucristo sa pag-aalay niya sa kanyang buhay. Sa ating pakipagrelasyon sa Diyos, tayo man ay makasalanan, ngunit natapos na. Naging matagumpay na ang ating Jesucristo. At yan ang katagumpayan sa taas ng krus. Mga kapatid, dito ngayon sa panghuling wika, ikapitong na binibitawan ng ating Jesucristo, napakagandang pagnilay-nilayan uli sa ating pakipagrelasyon sa Kanya. Di ba sabi ng ating Jesucristo, pag ikaw ay nabibigatan, lumapit ka sa akin dahil ikaw ay aking pagiginhawain. Lumapit ka sa akin sa aking makamay at ikaw ay pagiginhawain. Pag minsan man, believe man tayo sa sarili natin, naging successful tayo, kahit hindi natin binabanggit, hindi natin recognize ang Diyos, ngunit alalahanin natin,
sa isang awitin ni Gary Valenciano, The Warrior is a Child, na bawat isa sa atin, nandyan sa ating mga puso, nandyan ang isang bata na patuloy at walang sawang naghanap sa Diyos, sa kanyang Ama. People see that I'm amazing, I'm stronger beyond my years. They don't see inside of me, I'm hiding all the fears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child.